Hello mga kababayan and welcome sa ating vlog. Good morning po sa inyong lahat. Kagigising ko lang. The time is 8 o'clock and hindi pa gising yung nanay. Ayun si Tatang. Lagi niyang sinisilip si Inang. Lumabas na naman siya. Lately talaga napapansin ko si Inang medyo late siyang gumising. Hindi ko rin naman kung anong gagawin ko kung gigisingin siya. Most of the time sinasabi niya, kapag nagigising siya ng maaga, gusto ko pang matulog. Ganun siya. So, sabi ko, hayaan lang natin muna siyang matulog talaga. 8 a.m. na eh. Alam mo yun, nag-iisip ako, what's happening? Ano nangyayari sa kanyang body system? Bakit siya natutulog ng hanggang 8 a.m.? Yan na yung pinakamatagal ha. Ito na yung 8 a.m. pataas. Usually ano na yan? Gigising na yan ng 7, nagugutom na yan or before 7. Tapos may injection na siya ng insulin tsaka epovitin niya for blood. Yung insulin for diabetes, yung epovitin for blood. So, parang something wrong, no? Something's wrong. Pero, hindi ko lang naman iniintindi. And then, yung mga BP niya lately, umabot ng 130/70. Kaya pinapainom namin siya ng amlodipine, yung for high blood. Sabi naman, ganun daw yata kasi kapag may kidney disease, talagang tumataas daw yata kasi yung blood pressure. Pero hindi ko rin lang din naman sure. I-check ko kasi Inang. Tulog pa siya oh. Yan. Ito yung room nila guys. Yan, lagi-lagi may tubig yan sa tabi niya. Yung nanay ko kasi mahilig magtabako, kaya may dinuduroan siya doon. Tapos ito naman yung ihian niya. Katulog pa siya eh. Hayaan ko lang muna. Pero so far naman si nanay, malakas na siya. Nakakalakad na siya ng mag-isa. Pinapagamit ko to kasi binilhan namin siya ng ganito. Ito. Kaso ayaw niya kasi daw mabigat. Meron nga rin kaming biniling wheelchair niya eh. Ito hindi nga ginagamit. Lagi kong gustong ipadala yung wheelchair niya kapag pupunta siya ng Jehovah's Witness na makisimba. Kasi medyo mahaba-haba yung hallway nila doon. Kaso ayaw niya. Sabi niya ako na lang. Kaya kong lakarin, sabi niya. So, ginaguide naman siya na anti-ring. So, dito 8 o'clock na pero wala pang gumagalaw kumain. Si Tatang hindi pa kumakain. Ako din hindi pa kumakain. Sa anti-ring hindi rin kumakain pa kasi inantay niya si Inang. Kasi nagsasabay sila na kumain. Parang friend din sila. O kasi grabe sa ate ko rin mag-alaga. Na-appreciate ko yung mga ginagawa niya honestly. Uy Tang, kumain ka na. Hanpay auntie. Mangan kayo na kwan, kain na kayo. Tang. Tapos naman na kayo nagkape, kumain na kayo. Maligo ka na? Maligo ka na? Alas 8 pala? Naiinitan daw siya. Hindi pa naman naka-on yung heater. Sige, maligo ka na. Ganyan yata yung mga matatanda ngayon. Mabilis mainitan. Buti yung tatay ko sabi nila bumabata daw siya. Ang dungkog kantang niya. Bumabata. Habang tumatagal, pabata ng pabata daw. Madimlata ririingan. Huwag mo siyang gisingin. Sige na, mag-ano ka na. Digos ka?
Wala. Ay, wow. Parang babango na siya. Si Inang, yung schedule niya ng pagtulog niya, maaga. Well, maaga siya pumapasok. Mga 6:30 pumapasok na siya sa room niya. Nakahiga lang siya, ganun. Minsan kinakausap ko siya, anong iniisip niya, ganun. Sabi niya wala, gusto niya lang daw humiga. Yun yung daily routine niya na pagtulog. Saka lang siya natutulog ng late kapag may konting inuman dyan sa harap. Parang nakikisalamuha siya, yung mga nagiinuman, mga ganon. Kinakausap siya. So, yun ang normal routine niya sa pagtulog. So, kung pumasok siya ng maaga, baka late siya natulog kagabi, kaya ganyan siya gumising. Kasi naglalaro pa kami ng tong its dito sa labas paggabi. Or nagbembangan sila ni Tatang ng matagal. Kaya ang late-late niya nagigising. Baka araw-araw sila nagbebembangan. Pwede pa ba yun? Mga 79 years old, ganun. Tanungin ko si Tatang mamaya kung tinatayuan pa ba siya o hindi na. Uy, huwag niyo akong pagalitan guys ha. Okay, baka sabihin niyo napakabastos ko naman. No, it's part of science. And it's part of curiosity. Diba? Tanungin natin mamaya. By the way guys, no, maisingit ko lang. Today, I will be sending a complaint sa staff ng Toyota. Kasi, nung na-aksidente yung sasakyan, sabi ko sa kanila kung meron silang kung pwedeng itow yung sasakyan. Sabi nila binabayaran daw yung towing. Tapos nare-reimburse naman. So, inas ko sila kung meron silang kakilalang nagtotow sa mismong city. Meron daw kaso around 7,000, 8,000 yung price. Ngayon, meron kaming kapitbahay na may office na into construction. Ano siya, engineer siya. Meron siyang sariling pwesto sa Tugigaraw. Nagbebenta siya ng mga construction materials, mga ganon. Tapos marami siyang mga elf. Marami siyang mga sasakyan. And nagtotow siya. So sabi ko na kung itow niya yung sasakyan namin. So sabi niya sige. So tinow niya. Ang bayad 5,000. Binigay ko 5,000. So nung binigay, kasi sabi ng Toyota, sir, na i-reimburse yan basta meron lang kayong receipt. So kumuha ako ng receipt sa galing mismo ng construction site niya. Yung receipt niya mismo, date December 15, 2025. So pinunta ko dun sa Toyota. So inaccept. So sabi ko, ma'am, sir, kailan po kaya makuha yung reimbursement? Sabi 1 week. Oo. So finalo up na naman namin. Sabi 1 month na naman. December yun to January. Kasi January nakuha namin yung bagong sasakyan. Tapos doon namin binisita. So naka-flight na ako nung January mga 21. Wala pa rin feedback. February wala pa rin feedback. Hindi ako nakapag-follow up. March wala pa rin feedback. April, ito nang umuwi na ako. Nag-follow up ako. Kasi pinuntahan namin yung Velos mga end of April. So, nag-follow up ako and then binalikan ako ng May, mga first week ng May. Sabi na, sir, hindi na makukuha yung yung 5,000 kasi late na daw. Nag-due na daw siya ng 90 days. Sabi ko, gawan nyo ng paraan kasi hindi naman po ako na late. Wala naman po akong pagkukulang dyan kasi nag-follow up ako pero hindi nyo naman na ako binalikan. So, sinabi na tinatawagan daw ako, hindi daw ako matawagan. So, sabi ko, nag-work din naman ako ng same office sa inyo, sa corporate world. Kung hindi matawagan, mag-text. O di kaya mag-send ng email notification kasi araw-araw naman nating hawak ang cellphone. Mababasa ko naman yun agad. So yun. Tapos gawan daw ng paraan. Pa-follow up daw.
Hanggang next week na naman, wala na naman. Tinawagan ako, wala na naman daw. Hindi daw talaga ma-reimburse. So sabi ko, sige mag-send na lang po ko ng complaint kasi hindi naman po ako tumatay ng pera. Sabi ko ng ganun. Tsaka very clear naman sa resibo, December 15 ko pa yan na i-ano. Meron kasi daw silang hinahanap na resibo na something. Sabi ko, nung kinuha nyo yung resibo, sana sinabi nyo na sa akin. Kasi paspasan yan, sabi ko. Sinabi ko pa, ma'am, huwag nyo namang bigyan ng maraming problema ang mga customer ninyo. Official receipt naman yan. Kung gusto nyo tawagan yung may-ari ng construction office, tawagan nyo kung magkano yung binigay ko. Sabi ko sa kanila ng ganun. Okay, masyadong ano dyan, Diyos ko. Hindi nyo naman yan pera. Kung personal yung pera yan, ibibigay nyo. Ay, hindi nyo ibibigay. Pero pera naman yan ng kumpanya. Sabi ko. Eh, syempre kalmado lang din naman ako. Alam mo yun, ang dami-dami ko rin nasabi kasi nga, mag-report na lang ako, ma'am, kasi negligence yan. Sa part nga namin, kapag may mga na-overstock kami na may binigay sa mga customer namin, o di kaya nakasira kami ng cellphone, ng gamit, salary deduction yan sa amin kasi part yan na accountability namin. Sabi ko. So yun, kinausap ko yung customer service nila. Sabi, sir, pwede ka mag-file ng complaint. Sabi niya naman. And then kakausapin namin yung mga taong involved. Sabi nila, so yun, gawa ko mamaya ng letter. English kasi, guys. Alam niyo, pagdating ko dito sa Philippines, parang nawala na yung talino ko sa English. Kaya kay ChatGPT ako magpatulong mamaya. So yun, sabi ko pa sa kanila, dalawa kasing taong involved. Sabi ko, sir, mag-send po ako ng complaint ha. Sorry kung madadama yung name nyo. Kasi kailangan ko may pabayaran pa ako sa Toyota na 42,000. Kung mabibigay yung 5,000 ko, edi sana konti na lang ang babayaran. Sabi ko ng ganun. Kung 100 pesos lang yan, kaya kong ipikit yan, walang problema. Pero 5,000 kasi yan kaya naiinis ako talaga as in. As in. Anyway, i-check natin ulit si Inang. Kan? Hi, Nang. Good morning. How are you? Natulog ka? Saan ka? Dito ka muna upo. Wow, hawak niya ang ano. Ang galing bukat na, anak niya tabo. Dito ka na mag-upo muna. Ang tagal mo nagising. Kamusta ang tulog mo? Mayap. Nangangatitong ilong mo nang? Kasi lang maglalat-lat siya. Gagatong na ron. Gagatul? Makudkudkudan Saan? Oo nga, parang nagbabalat. Parang dry skin. Ang dami mong blackheads. Namamalat siya nang. Nagsasabon ka ba? Saan? Huwag mo lang galawin ha. Saan? Ang tagal mo nagising. Late ka natulog? Anong oras ka natulog kagabi? Sabiin. Oo, anong oras? Hindi mo nakita? Hindi ko nakita. Wala kang panaginip ngayon? Hindi ka na naginip? Hindi ka nilalamig? Saan? Hindi ka naman nilalamig. O, ayan sa anti-coring. O, talagang silbing-silbi. Ayan. Magmumog muna si Inang. Ayan. Sa anti-coring, malapit na mag 1 month yan, no? Sako. Ayan. Kalalis na yan daw. Isugurod ang bilis ng araw. Ayan. O. At naninanang. Oh, check up na. Ay, nakaligo na si Tatang nang, oh. Kadigos na, oh. Fresh na. Agmumog pa. Last mumog. Ayan. Oh, ngipin. Ang ngipin ng nanay, si Tata. Ganda-ganda ng ipin niya. Oo, maganda, pantay. Pantay. Oo, maganda naman ang Diba? presyo. Oo, maganda rin ang presyo. Mahal.
Ang ngipi. Smile na, smile. Katawa ka, tita. Smile. Ah, wow. Ang ganda ng araw niya. O, gutom ka na. Wow, ang tatay naman, grabe. Napaka-summer. Nag-summer. Insulin? Ay, check natin pala yung, i-check pala natin yung sugar mo, sugar. Nakatulog siya? Sine-check ni tatang kung nakatulog daw siya ng maayos. Insulin. Ay, ano, blood sugar. Auntie, siya ang ano ng blood sugar. Kaya mo, auntie? Try natin. I-try natin. Ikabit ko datin, pwede Dodds? Ikabit ko datin. Sandali. Dahan-dahan. 1, 2, 3. Ay, dito pala. Op, tanggal. Op, dugo. Ayan, punas. Okay, pangalawang dugo. Ito na, ilagay mo. Alam na auntie ko ring eh. Ayan, sige auntie. Ah, diyan may kasta ba? Ganito ba? Hindi, dyan sa itim, sa itim. Yan, sa itim. Itim? Yan, ipakain mo. Yan. Yan, pakain sa itim. Sorry na nga. Yan. Yan. Ano to? 76. O, tama lang naman. Sakto lang, auntie. Huwag na muna siyang mainsulinan. Na? O, tama. Huwag ka na mag-insulin nang. At least na monitor natin yung ano niya. Ito, auntie, kunin mo na to. Ilagay mo na siya dyan. Tanggal. Yan, tanggalin. Oo. Yan. Yan. Tapon agad, tas hugas ka, auntie. Yan. Huwag ka na mag-insulin nang. Ano, matagal na rin siyang di nag-insulin. Siguro today is pang-4 na araw. At good. Basta man ito. Oh, after nyan, magkain ka na. Nalumaya na? Unang tinalumay kasta para walang masugat. Yan. Okay na yan, auntie. Ayan. Oh, magkain ka na nang. Nagkatamalak, tissue. Tissue, tama. Kapos naman panaginip mo? Maya. Hindi ka na naginip? Oh. Kaya tayo buko makarais mo, ano pa ismo. Ah, ihi siya ng ihi. Kasi nga, uminom siya ng buko. Madaming ihi niya. Oo, sa buko. Yun kasi, Dodds, dakay, dupay. yun ang merienda ni Inang eh. Buko. Ganun. Okay naman nang. Okay naman ang sugar mo. Okay ang sugar mo. So, yung creatinine mo na lang ang pinapababa natin. Kaya hindi ka namin pinapakain ng maalat. So, thank goodness naman. Yan yung blood sugar niya. Every 3 days namin check. Kasi nga, hindi na namin siya pinapatusukan ng insulin. Kasi manageable naman yung sugar niya. Yan kasi talaga yung ano ko. Yung sugar talaga ni Inang, hindi naman talaga sobrang taas. Anyway, siguro kasi, the time na andito ako, talagang nalimitahan yung pagkain niya talaga. Kahapon, since ang last sugar niya yata mga 65, sabi ko, kumain ka ng mangga. Pinayagan ko siyang kumain ng mangga. So ngayon, nag-75 yung ano niya. So tumaas ng konti kasi ang normal naman dyan is mga 90 to 100 yata yung normal dyan. Mas okay kasi na medyo mababa yung sugar mo. Kumpara sa sobrang taas ng sugar mo, ang hirap pababain ng sobrang taas. Kung mababa kasi, kumain ka lang ng mangga, tataas na yan. Ganun, kumain ka lang ng kanin, ganun. So, mas okay yung mababa ang sugar, yung controlled. So, yun. Ang ini-inject na lang namin sa kanya yung epoetin niya na pang hemoglobin kasi medyo mababa yung hemoglobin niya. Pero makikita sa
Next check-up niya sa 29. Pero sana nga, tumaas. Diba? Ay, nagbembangan kayo ni Tatang, no? Oo. Ay, hindi ka na. Ay, wala na? Wala nang bembangan? Wala nang bembangan. Ay! Bakit? Basta tulog na. Ganon, wala nang bembangan. Alam mo palang bembangan na. Wala na. Gen Z ka din pala. So sabi ko kay Auntie Coring talaga na haba niya yung pasensya niya, gano'n. Ayan, yan yung pagkain ni Ina. Ay, ang sarap! Minswa. Minswa, may sabaw. Tsaka itlog. O, upo ka ng maayos nang. Tugaw. Tugaw ka na. Ayan, dapat tugaw ka maayos. Ayan. Si Inang pag naghahawak kasi parang medyo lupay-pay na yung paghahawak niya. Pero this time naman, dati sinusubuan siya pero ngayon siya na yung nagsusubo sa sarili niya. Kaya mga motor. Kanito. Nalpas kami ng nang tapos na kami kumain kasi hindi ka na namin maantay Nabaybayad ka. magising. Nagdadapotong na ganyan. Ayan, kain na. O, diba? Ang sarap nang, no? O, masarap yan. Miswa. Si nanay kasi kapag kakain siya ng pansit, yung mga batil patong ganun, doon siya nagsusuka. So, miswa na lang pinapakain namin. Masarap man yan. Ante, may mga gulay pa tayo dun, no? Chapsuy. Ang chapsuy. Magcha-chapsuy ka mamaya? Mamaya? Chapsuy yung kangkong na lang. Kangkong, sige, te. Iisak ko. Oo. Dagat yung balahan. Tulog din. Hindi, kangkong hindi. Hindi kami mag-ulam. Chapsuy. Hindi, gulay nga. May broccoli ka. Broccoli na green. Broccoli. Antay kanti ko damod yung fish. Antay kanti karne. Uwan, haanahan pa lang ang karne. Uwan. Pwede solo latan. Gisa-gisa. Gisam-gisam lang. Gisa-gisa lang. O, diba? Kabayo ka titi. O, itlog ka nang mag-itlog ka. Hindi mo ginagalaw itlog mo. Yan, itlog. Malakas pa si nanay, oh. Diba, auntie? Malalayan lang. Kasi Oo, alalayan. malalayan lang. Ano dito ikan ganun. Ganyan ang tubig. Ayan. So, yun guys. Yan yung kalagayan ni Nana ngayon. Thank you so much pala sa lahat ng mga nanonood ng ating vlog and sa mga tao talagang nagpe-pray for our Inang. And thank you so much din sa mga bago nating mga subscribers. Sana na-enjoy nyo yung ating video. Oo. Tinetest ko muna kasi yung ABC ng mga videos kung anong po pwede kasi napansin ko talaga na ang baba ng views natin. But it's okay. It's normal naman. Oo. I mean, gusto ko lang talagang ma-enjoy yung vlogging, ganun. So, normal lang naman yan yung mababa ang views, ganun. Basta 1K lang guys, okay na ako. So, thank you so much for watching the vlog and alagaan nyo ang inyong mga parents. Thank you so much. Bye-bye.